Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! God has helped us really develop that attitude of gratitude because we have so much to be thankful for. Being here in Canada, So we are here with MX3. I get to be so active in sports, but also doing this line of work. Even when we travel, when we bring MX3 with us, it's really helping us a lot. it's a must-have. Yeah. We never leave home without it. MX3 is our supplement of choice. Dito kami bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Samahan
Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RH2. Ray Simayan At Kisses Hubs. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito. DZRH Special Coverage. Muli magandang hapon ho. Ang inyo pa rin po mga lingkod, sina Ray Simayan. At Romel Fuertes. Para pa rin po sa DZRH Special Coverage sa ikilamang zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para pa rin po sa DZRH una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Zona 2026 at DZRH Special Coverage. Uy, naku, nasa atin ng Zoom partner, Lakay Ayan. Romel, ha? Ang ating panauhin, ating makatatalamitam ngayong hapong ito. Ano, Ang ha? ating resource person. Oo, siya po ay chair ng UST Department of Political Science, si Professor Dennis Coronacion. Prof, magandang hapon po sa inyo. Welcome po sa DZRH Special Coverage. Ano ho? Good afternoon, Professor. Ayan. Good afternoon po, Sir Ray and Sir Romel. Good afternoon din sa inyong mga taga-subaybay. Abay, tayo ho'y direkta na po sa ating usapan, Prof. Ano ho? Ano ho ang pinakamahalagang isyong dapat nating tutukan dito po sa ikalimang zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Well, dalawa ho nakikita kong pinaka na importante dalawang issue na dapat tutukan. Una, yung kanyang isiniwalat nung nakaraang zona niya na may kinalaman doon sa corruption, particular sa flood control mess. So, ano na ho ba ang lagay nito, no? Lalo na pag-uusapan natin ng transparency and accountability. Ikalawa naman ho, yung pinakamalapit sa at damang-dama ng mga Pilipino, yun yung may kinalaman sa sikmura nila. Yun yung mga patuloy na pagtaas na mga ng presyo ng mga pangunahing bilihin, sama na yung pagkain doon. At saka po yung iba pa mga economic issues tulad ng poverty incidence, at saka po yung kawalan ng trabaho, kakulangan sa trabaho. Yan po ang nakikita kong dapat tutukan ng husto ng ating Pangulo. Professor, obviously, umpisa ng maupo sa kapangyarihan ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay hindi naging maganda ang survey result o ang pananaw ng publiko, opinion ng publiko sa kanyang performance. Kung kayo ang tatanungin, kung kayo bibigyan ng pagkakataon na maging advisor ng presidente, ano sa tingin nyo ang maaring kahit papaano maging rason para kahit papaano mag-improve ang performance rating ng presidente ngayong ikalimang zona ng kanyang panunungkulan? Well, kung ako po ang maging advisor ng ating Pangulo, sasabihin ko ay makinig sa boses ng mga tao. At ang mga tao ay nagsasalita sa iba't ibang channels, kasama na po doon yung survey. Kung survey po ang susundin natin, nagsabi na ayon sa mga iba't ibang mga survey results, nagsalita mga tao na ang dapat gawin ng Pangulo ay tumutok sa dalawang bagay. Ito na nga po yung sinasabi ko kanina. Yung mga economic issues natin, yung patuloy na pagtaas ng ng presyo ng mga bilihin, pati na rin po yung yung fuel, yung mga petroleum products. Ikalawa naman, yun may kinalaman ho doon sa corruption. Pero madali lang ho mag-advise, pero mahirap po talagang gawin 'yan. Kaya siguro kung meron ako ipapayo sa Pangulo, pagdating sa dalawang issues na yan, na urgent, mag-isip agad ka ng mga pwedeng
mga solusyon, mga measures na magkakaroon agad ng impact o magkakaroon ng impact. So yung mga low-lying fruits, kumbaga man, unahin niya na po yun. At sabayan niya na rin ng mga long-term solutions. So, short-term solutions at saka po long-term solutions sa dalawang nabanggit ko mga problema. Pero, yes, go ahead. follow-up question ko lang, Lakay Ray. Pero 2 taon na lang po ang napipira sa termino ni Pangulong Ferdinand Marcos. Sa tingin nyo, Professor, meron pang tsansa na kahit paano ay mag-improve ang kanyang rating? Well, alam niyo po, ang rating susunod na lang yan kapag magandang performance niyo eh. Oo, ayusin niya ng gusto yung kanyang performance sa loob ng 2 taong nalalabi sa kanya. Anyway, meron pa naman siyang sapat na impluwensya sa ating mga lawmakers, sa Kongreso, dahilan upang i-push niya o i-encourage niya mga ito na kung ano man yung nalalabi sa kanyang legislative agenda ay suportahan siya, ipasa mga to, yung mga priority measures. Sasamahan na rin po niya ng mga political measures. Yung kanyang mga political reform, proposed political reform measures, importante po yan para ma-address yung underlying cause ng corruption. Halimbawa, yung anti-dynasty bill, yung sa kadena bill, at saka po yung, meron pa yung party list organization reform law. Kailangan po yung mga yan. Pero, go ahead. Yes, opo. Yes, sir. Prof, speaking of itong corruption, and of course, di naman kaila sa atin na mayroong ginagawa ang ating pamahalaan. Based sa inyong analysis, sa inyong observation, gaano ba katindi na itong ginawa ng kasalukuyan administrasyon para ma-resolve itong problema ito sa corruption? In short, sa tingin niyo ba, Professor, hindi pa sapat yung ginagawang hakbang ng Presidente in terms of fighting graft and corruption? Meron ng mga nakapakulong. Tama, Oo, pero tingin po dito po hindi pa sapat, kasi kung ako nagkakamali, nasa 200 cases ang inaayos ng ombudsman ngayon, yung case build-up nila. Ayon sa datos, meron silang inaayos na nasa 200 kaso. Pero out of those 200 cases, parang wala pa huyatang 10 ang naifa-file sa Sandigan Bayan. At dadalwal pa lang yata yung big fish na nakakulong ngayon, na nakadetain. So kulang na kulang po ito considering na nasa 1 taon na rin ang lumilipas simula nung isiniwalat ng ating Pangulo yung katiwalian pagdating sa budget, sa 2025 budget. So siguro po, kasi marami pang backlogs ang ombudsman. Kaya siguro dapat yun ang unahin, magtulungan yung mga prosecutorial, mga investigative na mga agencies natin upang pabilisin yung pagsasampa ng mga case build-up. So lumalabas, Prof, based sa inyong analysis, mabagal. mabagal pa yung proseso. Ng mga tao. At saka, Professor, hindi kaya too late the hero na? Dapat nga toon pa pero dito na ho siya I think this is way more better compared sa wala naman siyang gagawin. Hayaan niya na bumaba siya sa pwesto na wala man lang siyang legacy. Pero what do you think, Professor, kung sasabihin nating mabagal itong process ng ma-prosecute itong mga nagkasalang ito sa ating pamahalaan, mga sinasabing nagnakaw sa kaban ng bayan, anong dahilan kung bakit nagiging mabagal ang pag-usad, Professor? Well, po yan, I think parte ng proseso ng pagpa-file ng ng isang kaso, yung pag-ipon ng mga ebidensya. I think doon yun ang number 1 na reason. Ina-admit naman po natin yan. Kahit naman po hindi walang kinalaman sa corruption yung mga ordinaryo na lang ng mga kaso, halimbawa sa DOJ o sa iba't ibang prosecutor's office, sa iba-ibang lugar, talaga pong mabagal. Pero meron naman pong, halimbawa, kung indulot lang naman ng ating malikot na isipan, baka ho kasi sinasala pa ng administrasyon upang malaman base sa political affiliation ito dapat na kasuhan. So ito po yung sinasabi ng kalaban ng Pangulo na selective justice. Yun.
So based on that, maaring yun ang dahilan, Professor. Pero of course, may iba pa bang factor aside from this na binabanggit po ninyo kung bakit nakakaapekto sa process ng hustisya sa mga nagkasalang ito sa ating batas? Well, number one, yung nga po sinabi ko, mahirap magkalap ng may ebidensya at mga testigo. Minsan kahit nakuha nyo na yung testigo, bumabligtad pa. Even to the point na, halimbawa, yung si dating DPWH Secretary, ginawa na state witness. So tingin ko po yun ang pangunahing dahilan. Tapos pwede rin natin gawing factor yung politika. Yan, yung politika. Sabi ko sa inyo kanina, lalo na kung sobrang malapit sa administrasyon, baka hindi masampahan ng kaso kahit implicated naman during the flood control investigations. Binanggit nyo na rin ang politika at yung binabanggit nyo na quote-unquote malapit sa kusina. Since si House Speaker, dating House Speaker Romualdez ay pinsan ng presidente, sa tingin nyo po ba, Prof, halimbawa lang na makasuhan and then isa lang sa paglilitis ang dating House Speaker, sa tingin niyo po ba kahit paano maibsan ang pagdududa ng taong bayan sa kampanya ng gobyerno laban sa graft and corruption? Well, opo, sa tingin ko po, kasi ang pananaw nga, perception ng mga tao, ay may kinikiling ang administrasyon. So, para mawala yung ganong agam-agam, siguro dapat nga sampulan ng Pangulo. Anyway, pagkakataon rin naman yon para kay former Speaker Romualdez upang linisin ang kanyang pangalan. Kasi sinasabi rin naman niya for the longest time na wala siyang kinalaman dito sa flood control mess at saka doon sa 2025 budget na scandal. Sabi niya wala siyang mga projects na ghost at substandard. At wala rin daw siyang mga pinirmahan mga dokumento. So tingin ko po, kapag nangyari yan, that will provide him an opportunity to clear his name. In proper forum. Yes po, in the proper forum. Ayan. Anyway, sa usapin naman ekonomiya, Professor, ito bang presyo ng petrolyo, sa palagay ba ninyo, ano ang dapat nating asahan sa Pangulo? Dapat ba sa zona na ito ay sasabihin ng Pangulo yung mga hakbang na dapat gawin para maibsan yung pinapasang problema ng ating mga kababayan? Well, opo, inaasahan kong magbibigay ng maglalahad ng solusyon ng ating Pangulo patungkol diyan sa problema natin. For several months already, ito pong tungkol sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. In fairness to our President, hindi naman ho siya yung dahilan kung bakit tumataas ang presyo niyan. Sa pandaigdigang bilihan. May kinalaman po yan doon sa Sigalot, sa Middle East. Hindi niya po kontrolado yan. Ang sa akin lang po is wag naman sana ang Pangulo natin ay makontento lang doon sa yung mga stopgap measures, yung mga ayu-ayuda na yan. Sana magkaroon siya ng reforma, structural reform, at pagdating dyan sa dyan sa petrolyo na yan, sana po long-term solution ang hanapin ng ating Pangulo at hindi mga stopgap measures. Tama yung binanggit mo, Professor. Hindi naman kasalanan in the first place ng Presidente na biglang sumipa ang halaga ng produktong petrolyo sapagkat tulad nga ng binanggit nyo, yan yung mga tinatawag na unforeseen factors. Hindi po ba? Bukod pa sa katotohanan na ang industriya ng langis sa bansa ay deregulated. Therefore, ang halaga ng langis dito sa Pilipinas ay nakadepende sa world market. Pero just the same, hindi naman po pwede na basta tanggapin na lang natin ang tanggapin kung ano magiging impact. Hindi po ba, Professor? Tama ko kayo dyan. Isabanggit nyo na po yung all deregulation law. I think kasama na po yan sa LEDAC, yung priority bills ng LEDAC para i-amyenda yung all deregulation law. Tingin ko po, hindi naman natin panahon na upang i-revisit yan, repasuhin natin yan. At huwag natin isuko ng Estado yung kanyang
karapatan na mag-regulate ng mga ng mga presyo ng ganyan ng mga petroleum products. Lalo pat ito po ay para sa public interest. Kailang problema dito, Prof, maraming hindi natutuwa sa performance ng mga ahensya ng gobyerno, lalo na ng Department of Energy, ito ba it's about time na dapat todo ang kanyang pagkalampag sa DOE na sana'y magtrabaho sila. Hindi puro na lang sila anunsyo sa presyo ng petrol. Dapat ang hinahanap dito natin mga babayan, ano ang ginagawa ng ahensya para kahit paano maibsan yung pinapasa ngayon ng ating mga kababayan. Kabaliktaran na nangyayari, Lakay Ray, Professor, sorry to say, parang nagiging spokesman ng yun nga DOE. Nagiging masama tuloy yung impression Biruin mo, lalo na kung tuwing tumataas ang halaga ng produktong petrolyo, eto namang si DOE, mag-aanunsyo lang. Hindi ba? Yun rin ba ang obserbasyon ninyo, Professor? Tama, wag puro anunsyo. Dapat yung toong aksyon. Yun, di ba? Yan ang sakit ng ating ng ating mga ahensya. Minsan panay papogi. Panay yung tawag ng performative leadership or performative leadership. Wala naman talagang impact sa pang-araw-araw na buhay ng mga ordinaryong Pilipino. So siguro naman asahan natin Prof this time sa sauna ni Pangulong BBM meron siyang matinding kautusan sa mga ahensya ng pamahalaan na talagang gumawa ng mas matinding hakbang para maibsan itong problema kinakarap natin sa patuloy na pagtaas sa presyo ng petrolyo at mga bilihin. Opo. Tama po kayo dyan, So, hindi lamang, dapat Pangulo manguna dyan, sa pagbibigay ng solusyon. Kasi talaga naman, based on the survey, siya po tinatamaan. Ang latay sa Pangulo Trial na. May impeachment trial na labang kay Vice President, pero nauungusan pa ni Vice President si Presidente pagdating sa trust rating, tsaka approval rating. At speaking of impeachment trial, Professor Dennis, sa tingin niyo ba yung impeachment trial makaka-apekto sa magiging pananaw ng taong bayan sa ikalimang sona ng presidente? Maaari po, kasi ang iniisip ng mga tao, ang kasalukuyang administrasyon, puro politika ang inaasikaso. At mukhang hindi nagtatrabaho. Parang hindi naghahanap ng mga meaningful and impactful solutions dito sa mga kinakaharap natin mga problema. Imbes ang inuuna pa ay kung paano pigilan ang isang kalaban sa politika na makatakbo sa 2028 elections. Sa usapin, Professor, ng West Philippine Sea, ito rin isa sinaabangan natin mga kababayan sa kanyang show. Napaka-crucial to. Talaga ito'y nakataya rito ang ating relasyon sa ibang bansa. Lalo na dito sa kapitbahay nating allegedly big brother natin, pero ang turing sa atin mga matching. Sa palagay nyo, Prof, ano ang inaasa natin dito? Dapat magkaroon ng matinding statement ng Pangulo tungkol sa problemang ito sa West Philippine Sea. Kung kayo ang bibigyan ng pagkakataon uli na maging advisor ng Presidente, ano sa tingin nyo ang pinaka-epektibong approach, Prof? Well, tingin ko, dahil ito ay kumbaga man ito ay thorny issue, nagkakos ng strained relations between the two countries, itong West Philippine Sea issue. Kung magbibigay man ng salita ang ating Pangulo, natingin ko ay kinakailangan niyang gawin, magbigay siya ng salita tungkol dito. Hindi naman kinakailangan na parang ito ay provocative statement na laban sa China, hindi naman kinakailangan na retaliatory statement on the part of the President. Imbes, ang dapat nyo pong bigyan pansin pagdating dito sa issue na to ay i-clarify kung ano ba yung, lalo pat napukpok yung natin, yung Philippine Coast Guard personnel natin ng batuta ba yun, nasagwan. Philippine Navy. So I think mas lalong higit na kinakailangan magbigay linaw, clarificatory statement ng ating Pangulo. Kasi binobombard rin tayo ng propaganda ng Chinese state media. So tingin ko dapat lang na sagutin niya yon sa level niya. Ang problema, Professor, ang obserbasyon ng mga karaniwang Pilipino, tayo panay ang gamit natin ng diplomasya. Samantalang yung kabila naman,
mukhang salungat sa diplomasya ang kanilang ginagawa, ang kanilang pagtrato sa atin. O nga ho no? Kasi dahil sila yung mas malakas na bansa, military, talaga naman nag-flex sila ng muscle. Pero hindi man to tayo dapat mangamba kasi tayo naman ang kumagawan may titulo. Pagdating sa West Philippine Sea at ito ay in-award noong 2016 pa, no? So at kumakampi sa atin yung mga yung international community. In fact, nakita natin yan sa mga statements. Yes. Nung nag-celebrate ng 10th anniversary yung ating pagkapanalo dito sa sa arbitral tribunal. So malaking bagay po yan para sa atin. Kahit papukpukin tayo ng sagwan o ng batuta, at least tayo pa rin yung may titulo. Tama. Binanggit mo, Professor, kumakampi sa atin ang international community. Nangunguna na dyan siyempre ang Amerika. Sa tingin nyo ba yung pinupunto na yon na tayo ay suportado ng mga equally higanting bansa, hindi kaya makaapekto yan lalo sa pagtrato ng China sa atin? Well, noon pa naman po talaga namang may kakampi man tayo o wala. Talaga naman pong tayo ay nilalamangan, hindi tinatrato ng tama. Halimbawa, noong panahon ni dating Pangulong Duterte, kinaibigan na natin sila ng husto. Pero did that pave the way for did that prevent China from not treating us very well? Hindi naman nakaranas pa rin tayo. Nagka-problema pa tayo. May pogo. Nila, Or baka it's about time, I do not know, it's about time na maputulin na natin ang ating diplomatic ties sa China. Kaya ba natin, Prof? Actually, hindi po natin kaya at hindi natin dapat gawin in the sense na pwede, hindi ko ganun kasimple ang relasyon natin sa China. Yung pong West Philippine Sea issue, isa lang aspeto yan. Meron pa po tayong trade relations, meron pa tayong iba't ibang aspeto ng relasyon natin with China. So, ito pong nakikita pa lang natin ay West Philippine Sea issue. Sa ibang bagay naman, maayos naman sa ibang aspeto ng ating relasyon. Ayan. Naku, Prof, siguro naman anong maiiwan nating statement tungkol dito sa inaasa nating SONA ni Pangulong BBM? Meron ba tayong panawagan para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat talagang tutukan, especially doon sa issue ng corruption, sa impeachment trial, West Philippine Sea, sa presyo ng mga bilin at ano pang dapat nating harapin sa hinaharap sa ating bansa? Prof. Actually, meron po ako napahinggan kanina sa radyo na nag-resonate sa akin. Sabing ganon, sa ganitong kalalang sitwasyon natin ngayon, hindi pag-uulat ang kinakailangan na laman ng SONA, kung hindi pagbibigay solusyon. So yun po ang dapat natin pakinggan yung mga solusyon na kayang ibigay sa atin ng ating Pangulo habang nandiyan pa siya sa kanyang pwesto. At sana wag naman puro politika. Kasi lumalabas sa mga surveys, ang kailangan ng mga tao ay mga solusyon sa problemang pang-araw-araw at hindi politika. Ako, last question on my end, Professor. Since kayo ay professor by profession at halimbawa, ang estudyante nyo ay si Presidente Marcos. Ano ang grado na ibibigay nyo sa kanya para sa kanyang ikalimang SONA? From scale of 1 to 10, 10 being the highest, 1 being the lowest. Well, nung una po, pinapasa ko siya kasi sabi ko, mediocre ang performance ng ating Pangulo. Kumbaga man, average lang sa isang estudyante. Stress sa kolehiyo ba? Tama ba? Pasang-awa yun. Po yan, Pero ngayon po, parang masama ang kanyang performance. Ganun din sa ibabase natin sa surveys. So sa tingin ko, yan, baka 5 na. Bagsak na. Hindi mo lang 4. Para may pagpasok. Hindi man lang remedial, Professor. Pwede naman, pwede mag-remedial bilang intervention para makabawi. Yes. Naku, Professor Dennis Coronation, sir. Naku, maraming salamat sa inyo, Professor. Sana hindi ito ang huling pagkakataon, Professor. Thank you so much, Prof. Salamat din po.
Yan po mga kaibigan, si Professor Dennis Coronacion. Siya po ang chair ng UST Department of Political Science. Ayan, natuwa naman ako nung mga una daw kung siya ang professor, ang kanyang ibinigay na grado sa presidente. 3 sa kolehiyo. Yun pasang-awa. Masaya na tayo noon, di ba? Ako hindi ako maserot kasi 75 yun. Sa amin sa engineering, masaya na kami mag-3 ngayon 5, bagsak. Naku po. Ay, susapo. Sa madaling salita, marami pang dapat habulin ng presidente. Ayan. Kaso 2 taon na lang ang natitira sa kanyang termino. Kaya pa ba? Ayan. May chance pa ba? May pag-asa pa ba? Natin, kung sa bagay, sabi nga ni Pangulong BBM, abangan ang susunod na kabanata. At saka tayo mga Pilipino, alam mo, Lakay Ray, tayo naniniwala tayo sa milagro, himala Malay mo naman. Sige na. Kumakaway-kaway na si Head dito. Natambakan na raw siya ng sandamakmak na komersyal. Salamat muli kay Professor Dennis Coronacion mula po sa UST Department of Political Science. Pilipinas ang oras, 1 minuto bago sumabit ang 2:00 ng hapon.